Hello? Hey! Hello! Ang ating activity ngayon, ang ating pilgrimage ay in preparation for our Paris Fiesta on June 12. The Solemnity of the Sacred Heart of Jesus. Dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. No? Kaya nga, yung ating pilgrimage na ito ay may layunin, no? Na yung ating mga puso ay maging naayon sa puso ni Jesus. Kawangis ng puso ni Jesus, of course, from the grace of God, no? Sa biyaya ng Diyos. We cannot do it ourselves, but of course, from the power of God, no? Ano bang ibig sabihin nito na maging kawangis ang mga puso natin sa puso ni Jesus, no? Na may sisigaw natin, puso! From the puso ni Jesus, no? Sinasabi sa ating gospel, according to St. Mark, no, about Jesus as the Son of David, the Messiah, no? Dahil ang Messiah ay galing sa lahi ni David, no? At sinabi pa rito, the Lord said to my Lord, sit at my right hand, no? The Lord said to my Lord, no? Jesus is Lord. No? He is God. Ibig sabihin, ang buhay natin ay centered on Christ. Nakatuon kay Kristo. Alang namang puso natin ay puso ayon kay Kristo. Tapos ang buhay natin na hindi nakatuon kay Kristo. Anong ibig sabihin nito? Kung nakatuon kay Kristo, may ganap na pananampalataya tayo sa Kanya. No? Faith in the risen Jesus. Pananampalataya kay Kristong muling nabuhay, na nagapi na ang kamatayan, ang demonyo. No? Nagapi na ang kasalanan. Sa Kanya lang tayo magtitiwala. Not on wealth. Not on position of power. Not on fame, prestige, not about success. No? Siya lamang ating pinagtitiwalaan. We do not trust in pagan materials. No? Wala tayo dapat mga lucky charms. Wala tayong mga pampaswerte. Hindi natin Diyos sa mga yan. Hindi natin Diyos si Buddha. Hindi natin Diyos yung kumakaway-kaway na pusa. No? If we trust God, we do not trust in astrology. We do not trust in feng shui. No? We do not trust in amulets. No? Only Jesus, the risen Jesus. No? Kaya nga, ano man yung mga problema natin, ano man yung pinagdadaanan natin, no? Tayo ay nabubuhay ng maligaya. May katapangan. No? Dahil meron tayong Panginoon na nagligtas sa atin. Napagtagumpayan na niya ang lahat. No? Wala tayo dapat depression if we really trust in the Lord. Hindi tayo kumakapit sa patalim because we trust in the risen Jesus. Gayun din, kung ang ating buhay ay nakatuon kay Kristo, no? Tayo nabubuhay ayon sa salita ng Diyos, ayon sa banal na kasulatan. Kaya nga sinasabi from the second letter of St. Paul to Timothy, all Scripture is inspired by God and is useful for teaching, for refutation, for correction, and for training in righteousness, so that one who belongs to God may be competent, equipped for every good work. Kung naaayon sa salita ng Diyos, sa banal na kasulatan, ang buhay natin ay ayon sa kalooban ng Diyos. Malaya sa kasalanan. No? But the problem is, no,
Nowadays, no, we are losing the sense of sin. Parang ang kasalanan ay hindi na kasalanan, di na uso. No? Minsan kapag nagbe-bless ako ng bahay, no, tinatanong ko, kasal na ba kayo? No? Ang sinasabi, ay hindi po Father, nagkagastos kami ng malaki dito sa bahay. Wala na kaming perang pagkapakasal. Tsaka na po yun. No? Pag nakiipon, kapag nakaluwag-luwag, tapos magsasama sila doon sa bahay, di yung na-consecrate na bahay, di na-dedesecrate every day. No? Tapos minsan natatanungin ko, asan ang husband mo? Asan ang wife mo? Ang sasabihin, wala po, meron lang akong partner. At ang yung partner, the same gender. Every day desecrated. The house is desecrated. Wala nang sense of sin. Garapala na, harapan na ang kasalanan, ang pangungurakot, no? Ang paggawa ng kasalanan, no? Wala nang sense of sin. Ang pagpatay, ang pandaraya, wala na, harapan na, no? Ang kasalanan ay hindi na kasalanan. Meron lang, parang hindi na kasalanan ng abortion, hindi na kasalanan ng contraception, hindi na kasalanan ng premarital sex. Kalayaan. Malaya kung anong gustong gawin. But we need to be guided by the Scripture, by the Word of God. Because Jesus is the Word. He is the Word made flesh. So ang buhay natin guided by Jesus, the Word made flesh. At ang pamantayan natin, no? Salita ng Diyos, banal na kasalatan. At tayo bilang mga parishioners ng Sacred Heart of Jesus Parish na nakatuon sa kay Kristo, nakasentro kay Kristo, na mga puso natin ay kawangis ng puso ni Kristo sa biyaya ng Diyos. Tayo tagapagpahayag ng salita ng Diyos amidst persecutions. Sinasabi na ng second letter of St. Paul to Timothy, in fact, all who want to live religiously in Christ Jesus will be persecuted. Kapag tayo nagsasabi ng katotohanan, tayo ay mapapersecute. Uusitin. Kapag tayo magpapahayag tungkol kay Kristo, ayon kay Kristo, uusigin tayo sapagkat ang salita ni Kristo at si Kristo mismo, no, ay kasalungat ng kalakaran ng mundo. Kaya nga, nawa sa ating paghahanda sa ating kapistahan, sa dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus, ang ating maging mga puso sa biyaya ng Diyos, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ay maging kawangis ng puso ni Kristo para sa ating kabanalan, para sa ating kaligtasan, at sa ating pagiging tanda ng kaligtasan sa buong mundo.